Narinig ni Loren ang malakas na pagsara ng pinto at naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi iyon galing sa lamig ng hangin, kundi sa takot na bumabalot sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Muling naiwan siyang mag-isa sa malaking bahay, kasama ang kanyang lumang cellphone at ang halos wala ng laman na pitaka. Sa labas ng bintana, tahimik na nagtatago ang sikat ng araw sa likod ng makapal na ulap, tila sumasalamin sa kadiliman ng kanyang buhay. 7 taon na. 7 taon siyang nabubuhay sa ilalim ng anino ni Jared Rosales, ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito asawa na nagmamahal, kundi isang bantay na nagpipigil sa bawat hininga niya. Bawat galaw, bawat gastos, bawat salita. Kailangan niyang may pahintulot niya. 1 linggo na lang at kailangan ng operahan ang nanay niya. Naka-confine sa Cavite General Hospital, halos di na makakain ng maayos. Ang mga lumang buto ng ina niya, tila nagpapaalala sa kanya ng mga taong lumipas, ng mga pangarap na nawala. Pero ang pera? Wala. Walang-wala. Pinipigilan ni Jared ang bawat sentimo, bawat piso. Jared, awa na. Kailangan ni nanay ng operasyon. Kung hindi, baka hindi na siya magtagal. Pakiusap niya kagabi. Nakita niya ang lamig sa mga mata ng asawa. At ano ngayon, Loren? Hindi ako bangko. Saka, matagal na yan. Bakit ngayon mo lang inasikaso? Bahala ka sa nanay mo. Hindi ko obligasyon yan. Para siyang sinaksak ng 1,000 beses. Ang sakit ay hindi lamang sa puso niya, kundi sa buong pagkatao niya. Kung sana ay may kaya lang siya. Kung sana ay may ipon lang siya. Pero paano? Ang allowance niya para sa buong linggo ay halos sapat lang para sa pamasahe niya at sa kaunting pagkain. Ang kanyang sariling kinikita noon bago siya pinagbawalan ni Jared na magtrabaho, matagal nang nasa kamay nito. Napaupo si Loren sa sahig sa isang sulok ng malawak na salas na tila hindi na niya pagmamay-ari. Hinaplos niya ang kanyang tiyan kung saan naroroon ang tanging pag-asa niya, ang kanyang magiging anak. Pero paano niya ito poprotektahan kung hindi niya man lang maprotektahan ang sarili niya? Mahina ka, Loren. Hanggang kailan ka magpapaganyan? Bulong ng kanyang isip. Napakagat siya sa labi. Pinipigilan ng pagluha. Hindi na, ayaw na niya. Ang sakit, ang kirot, ang kawalan ng pag-asa. Kailan matatapos? Kailan siya makakahinga ng malaya? Kinuha niya ang cellphone niya. Binuksan ang mobile data at nag-scroll sa Facebook. Gusto niyang makita ang kahit anong balita na magpapalimot sa kanya, kahit panandalian. Ngunit bumalandra sa newsfeed niya ang post ng isang kapitbahay tungkol sa mga nanalo sa loto. Daan-daang milyon. Isang malaking halaga na kayang bumili ng kalayaan. Sana ako na lang, bulong niya, kasabay ng isang mapait na ngiti. Ang dami niyang pangarap para sa nanay niya, para sa magiging anak niya. Isang simpleng buhay, malayo kay Jared. Bigla, umilaw ang screen ng cellphone naman niya. Isang notification mula sa online betting app na ginamit niya minsan, linggo na ang nakalipas, para lang mawala ang pagkabagot. Isang mensahe na hindi niya inasahan. Congratulations! You are one of the lucky winners of the Grand Lotto draw. Napatayo si Loren, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang mensahe, ang numero ng tiket, ang halaga. $335 million. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang binasa, baka nagkamali lang siya. Pero hindi. Totoo. Isang matinding saya ang bumalot sa kanya, kasunod ng isang malamig na takot. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? O ito ang simula ng isang panibagong bangungot? Ang salitang panalo ay umalingaw-ngaw sa isip ni Loren, kasabay ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Tuwa? Oo, tuwa para sa kanyang nanay, para sa kanyang sarili, para sa nalalapit na anak, para sa kalayaan na matagal na niyang pinapangarap. Ang halaga,
Isang napakalaking halaga ay sapat para balikan ang lahat ng nawala sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at sinubukang i-verify muli ang balita. Ayaw niyang maniwala sa isang panaginip lamang. Nang makumpirma niya na totoo nga ang lahat, isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Pakiramdam niya, biglang gumaan ang kanyang dibdib na matagal nang dinadala ang bigat ng mundo. Sa wakas, may pag-asa na. Maaring mailigtas niya ang kanyang nanay. Maaring makalaya siya kay Jared. Ngunit ang ligaya ay tila isang mabilis na kidlat na nawala sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang pagmamadali na iproseso ang lahat, hindi niya napansin na umuwi na pala si Jared. Narinig niya ang boses nito na kausap si Shay sa kabilang linya. Tila nagtatago sa sulok ng bahay. Hindi ito bago kay Lauren. Madalas niyang naririnig ang boses ni Shay sa telepono ni Jared. Ngunit pinipilit niya lang na ipagsawalang bahala. Ngayon, iba. May kakaiba sa tono ng usapan nila. "Sige na babe, gawin mo na," bulong ni Shay. "Kailangan na natin ng pera. Sayang naman kung mapupunta lang sa matandang yan at sa walang kwenta mong asawa." Namilog ang mga mata ni Lauren. Pera? Aling pera? Hindi kaya. Napadausdos si Lauren sa likod ng pinto. Nanlamig ang buong katawan. Hindi siya makahinga. Narinig niya ang pagtawa ni Jared. Isang tawang puno ng kasamaan, walang bahid ng pagmamahal. "Huwag kang mag-alala, Shay. Nakaplano na. Isang aksidente, walang makakahalata," sabi ni Jared. At ang bawat salita ay tila isang patalim na tumatarak sa puso ni Lauren. Malaki ang napanalunan ni Lauren sa loto. Daan-daang milyon. Akala niya swerte niya. Pero ang totoo, swerte natin. Napanalunan niya sa loto? Paano nalaman ni Jared at isang aksidente? Para kanino? Pati ba yung nanay niya? Tanong ni Shay na may bahid ng pagdududa. Oo naman, para wala ng abala. Maganda yan. Isipin nila na aksidente lang ang dalawa sa daan. Kawawa naman, di ba? Tawa ulit ni Jared. Isang tawa na ngayon ay parang tawa ng demonyo. Pagkatapos, malaya na tayo. Sa atin na ang lahat. Ang yaman ni Lauren ay yaman na natin. Hinawakan ni Lauren ang kanyang bibig. Pinipigilan ang impit na iyak. Hindi ito maaaring totoo. Ito ba ang lalaking pinakasalan niya? Ang lalaking pinagtiwalaan niya? Ang kanyang asawa ay isang halimaw. Isang halimaw na handang patayin ang sarili niyang asawa at biyenan para sa pera. Ang swerte niya ay naging bangungot. Ang pagkahina na matagal nang bumabalot sa kanya ay biglang nawala. Pinalitan ito ng matinding galit, ng matinding takot, at ng matinding pagmamahal para sa kanyang nanay at sa kanyang magiging anak. Hindi siya papayag. Hindi siya hahayaan. Kinuha niya ang cellphone niya at mabilis na nag-scroll sa contact list. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng magtatanggol sa kanya. "Miguel!" bulong niya. Ang pangalan ng kanyang kaibigan mula pagkabata. Ang lalaking matagal na niyang hindi nakakausap. Ang nag-iisang tao na maaaring makatulong sa kanya sa oras na ito. Pinindot niya ang call button. Ang tunog ng pag-ring ay tila musika at babala sa kanyang tenga. Ito na. Ito ang simula ng kanyang paglaban. Nanginginig ang mga kamay ni Lauren habang hinihintay niya ang sagot mula sa kabilang linya. Ilang ring ang lumipas. Bawat isa ay tila nagpapahaba ng paghihirap niya. Sasagutin ba? Naaalala pa ba siya ni Miguel? O tuluyan na ring nalimot ang kanilang pagkakaibigan? Sa mga sandaling iyon, si Miguel ang kanyang huling pag-asa. "Hello?" Isang pamilyar na boses ang naririnig niya. Malalim at may bahid ng pagtataka. "Miguel, ikaw ba yan?" Halos pabulong niyang tanong. Nilalamon ng takot na baka marinig ni Jared ang pag-uusap nila. "Lauren? Ikaw ba yan? Anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo?" Agad na nahalata ni Miguel ang pag-aalala sa boses niya.
Hindi nagtagal. Isang seryosong tono ang narinig niya. Loren, ayos ka lang ba? Nasaan ka? May nangyari ba? Bumuhos ang luha ni Loren. Ang boses ni Miguel ay tila isang ilaw sa dilim. Nagbibigay sa kanya ng kapiraso ng ginhawa. Miguel, kailangan kita. Kailangan ko ng tulong mo. Nag-set sila ng meeting sa isang tahimik na coffee shop sa kabilang bayan, malayo sa mga mata ni Jared. Nang makita ni Loren si Miguel na nakaupo sa isang sulok, ang kanyang matangkad na figura at seryosong muka ay tila hindi nagbago mula noong huling pagkikita nila. Ngunit ngayon, may bakas ng pag-aalala sa mga mata nito. Loren, tumayo si Miguel at sinalubong siya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Umupo si Loren at sa loob ng halos isang oras, isinalaysay niya ang lahat mula sa kanyang buhay bilang isang bilanggo sa gintong kulungan ni Jared, ang karamdaman ng kanyang nanay, ang kanyang swerte sa loto, at ang pinakamasakit sa lahat, ang balak ni Jared at ni Shay na patayin sila ng kanyang nanay. Bawat salita, bawat detalya ay naglalabas ng kirot sa kanyang puso. Tahimik na nakinig si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ay hindi ko akalain. Ganito pala ang nangyayari sa'yo. Bakit hindi ka nagsabi agad, Loren? Naramdaman ni Miguel ang matinding pagsisisi. Matagal na niyang alam na may mali sa buhay ni Loren, pero pinili niyang manahimik. Ang imahe ni Loren noong kabataan nila, masayahin at puno ng pangarap, ay biglang nawala. Pinalitan ng isang babaeng puno ng takot. Kung sana ay hindi ko siya pinabayaan. Kung sana ay mas maaga akong kumilos, bulong ng kanyang isip. Ang kanyang pamilya ay may malaking utang na loob sa nanay ni Loren. At si Loren, matagal na siyang nasa puso nito. Natatakot ako, Miguel. Natatakot ako sa kanya. Pero ngayon, hindi ko na kayang manahimik, lalo na at pati si nanay, idadamay niya. Sabi ni Loren, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang hawak ay matatag at nagbibigay lakas. Hindi mo kailangan mag-isa, Loren. Hindi na ngayon. Bilang kaibigan mo at bilang isang abogado, gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang nanay mo. Ipinaliwanag ni Miguel ang mga unang hakbang. Kailangan nating ilayo agad ang nanay mo sa isang lugar na hindi nila mahahanap at kailangan nating mag-ipon ng ebidensya. Mga transaksyon ni Jared, mga email, text messages, kahit anong magpapatunay sa mga pinaplano nila. May kaunting pag-asa na muling sumilay sa mga mata ni Loren. Hindi pa huli ang lahat. May kakampi siya. Pero paano kung malaman niya? Tanong ni Loren, ang takot ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Hindi niya malalaman. Sagot ni Miguel. Ang kanyang tono ay seryoso at determinasyon. Magiging maingat tayo. Hindi na natin hahayaan na saktan kanya ulit. Simula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa'yo, Loren. Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone. Kakausapin ko ang isang kasamahan ko. May connection sa Cavite para sa nanay mo. Nakahinga ng malalim si Loren. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nababawasan. Ang kanyang buhay ay tila nasa bingit ng isang bangin, ngunit ngayon, may humawak sa kanyang kamay. Nagpaalam sila, at nang palabas na si Loren sa coffee shop, nakaramdam siya ng bahagyang gaan. Ngunit ang kaba ay nandoon pa rin. Alam niyang ito pa lang ang simula. Nang makauwi si Loren, tahimik siyang pumasok sa bahay. Tinangka niyang magpanggap na parang walang nangyari. Ngunit nang makita niya si Jared na nakaupo sa sofa, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Tila may alam na ito. Saan ka galing, Loren? Tanong ni Jared, ang boses nito ay kalmado, ngunit may malamig na tinik sa ilalim. May lakad ka yata na hindi ko alam. Ang tanong ni Jared ay tila isang matalim na kutsilyong tumusok sa puso ni Loren. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nahalata ba niya
May nakita ba siya? Nanggaling lang ako sa botika, sagot niya. Sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Namili ng gamot para sa akin. Hindi kumurap ang mga mata ni Jared. Tila sinusuri ang bawat galaw niya, bawat salita niya. Ganun ba? Bakit parang namumutla ka? Ngumiti si Lauren ng pilit. Pagod lang siguro, Jared. Hindi rin ako nakatulog ng maayos. Tumayo si Jared at lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha. Mabuti naman. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang kalokohan. Loren, tandaan mo, asawa mo ako. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Pinakawalan siya ni Jared at umakyat sa hagdan. Naiwan si Loren sa sala, nanginginig at pinagpapawisan ng malamig. Bawat minuto sa bahay na yon ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Hindi ngayon. Para sa kanyang nanay, para sa kanyang anak. Kinabukasan, tumanggap siya ng text mula kay Miguel. Handa na. Bukas ng umaga, dalhin mo si nanay sa St. Luke's. May naghihintay na sa inyo doon. Ang mensahe ay tila isang hudyat para sa kanya. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maging matapang. Nagpaalam siya kay Jared na dadalhin niya ang nanay niya sa isang routine check-up. Mag-ingat ka, sabi ni Jared. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Hindi niya alam kung ito ba ay isang babala o isang simpleng paalam. Sa ospital, habang nasa loob ng kwarto ang kanyang nanay, kinakabahan siyang naghihintay. Ilang sandali, isang nurse ang lumapit sa kanya. Ma'am Lauren Alvarez? Ako nga po, sagot niya. Sumunod po kayo sa akin, sabi ng nurse. At iginaya siya sa isang pribadong silid. Doon, nakaupo si Miguel, kasama ang isang doktor. Loren, si Dr. Santos, siya ang mag-aasikaso sa nanay mo. Dito na muna siya, sa isang ligtas na lugar, sabi ni Miguel. Naiyak si Loren sa tuwa at pasasalamat. Salamat, Miguel. Salamat, Doc. Huwag kang mag-alala. Loren, magiging maayos ang lahat. Ngayon, kailangan nating isunod ang mga ebidensya, sabi ni Miguel. Nakuha ko na ang ilang CCTV footage malapit sa bahay niyo at may hinala na ako sa mga transaksyon ni Jared, pero kailangan pa natin ng mas matibay na ebidensya. May alam ka bang kahit anong password sa computer niya? O kahit anong impormasyon tungkol sa mga negosyo niya? Napaisip si Lauren. Wala. Pero may isang lumang laptop siya na hindi na niya ginagamit. Baka may makita tayo doon. Nang makauwi si Lauren, ang kanyang puso ay puno ng kaba. Mag-isa siya sa bahay at alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Jared, isang lugar na halos hindi niya pinapasok. Nanginginig niyang binuksan ang drawer at nakita ang lumang laptop. Binuksan niya ito at sa kabutihang palad, hindi ito naka-password. Nagsimula siyang maghanap, bawat file, bawat folder. At doon, sa isang nakatagong folder, nakita niya ang isang serye ng mga dokumento. Mga pangalan ng babae, mga bank statement, mga legal na kasunduan. Lahat ay may pirma ni Jared, tila isang pattern ng panloloko at pagnanakaw. Bigla, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Jared sa labas. Napatayo siya, nanginginig. Kailangan niyang itago ang laptop. Ngunit huli na. Bumukas ang pinto at nakita niya si Jared na nakatayo. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Anong ginagawa mo dito, Lauren? Anong hinahanap mo, Nanay? Natigilan si Lauren. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Wala siyang masabi. Ang laptop ay nasa ibabaw ng mesa, bukas, at ang mga dokumento ay nakabalandra sa screen. Sabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng kalokohan, sabi ni Jared. Ang boses niya ay malamig at puno ng pagbabanta. Lumapit siya kay Lauren at sa isang iglap, sinampal niya ito ng malakas.
Napaupo si Lauren sa sahig. Hawak ang kanyang pisngi na namumula. Ang sakit ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagong tapang ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magpapakita ng kahinaan. Tumingin siya kay Jared, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Hayop ka! Ito ang unang pagkakataon na sinagot niya si Jared. At alam niya, ito na ang simula ng tunay na laban. Ang galit na naramdaman ni Miguel nang marinig niya ang nangyari kay Lauren ay halos hindi na niya makontrol. Ang bawat salita ni Lauren tungkol sa pananakit ni Jared ay tila apoy na nagpapaningas sa kanyang pagdedesisyon. Matagal na niyang pinagsisisihan ang pananahimik niya, ang pagpapabaya kay Lauren sa kamay ng isang halimaw. Hindi na niya hahayaan na mangyari pa yon. Nasa opisina niya si Miguel, nakaharap sa isang tumpok ng mga dokumento at naka-open ang laptop. Ang ilaw ng screen ay nagbibigay liwanag sa kanyang pagod na mukha. Isang linggo na mula nang una niyang kausapin si Lauren at sa loob ng mga panahong yon, halos hindi na siya nakatulog. Ginugol niya ang bawat oras sa paghahanap ng anumang koneksyon kay Jared Rosales. Attorney Serrano, may nahanap po akong isang kaso. Ang boses ng kanyang assistant, si Elena, ang pumukaw sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Itinaas ni Miguel ang kanyang paningin. Ano yon, Elena? Isang kaso ng estafa. 5 taon na ang nakakaraan. Ang akusado, si Jared Rosales, pero na-dismiss po ang kaso. Parang bigla na lang naglaho ang complainant. Sabi ni Elena habang inaabot ang isang lumang folder. Kinuha ni Miguel ang folder. Estafa. Panloloko. Hindi nga siya nagkamali. May mas madilim na nakaraan si Jared. Binasa niya ang bawat pahina. Ang mga detalye ng kaso ay halos pareho sa sinasabi ni Lauren. Isang babaeng negosyante na target ang kanyang ari-arian at pagkatapos ay bigla na lang nawala ang lahat. Ang complainant ay hindi na nagpakita sa korte. Sinubukan mo bang hanapin ang complainant? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa mga papeles. Opo, Attorney Serrano. Pero parang naglaho na po siya. Walang contact info, walang trace. Parang sinadya po talagang burahin ang kanyang existence. Sagot ni Elena. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pagtataka. Naramdaman ni Miguel ang lamig sa kanyang mga ugat. Hindi lang pala si Lauren ang biktima ni Jared. Marami na siyang nagawa. At ang kakayahan nitong magpalaho ng ebidensya at ng mga biktima ay nakakabahala. Kailangan nating mag-ingat, Lauren. Ang kalaban natin ay hindi lang mayaman, kundi mapanganib at tuso. Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi ni Lauren tungkol sa lumang laptop. Kung nandoon nga ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga nakaraang pandaraya ni Jared, malaking break iyon. Pero ngayon, alam na ni Jared na hinahalughog ni Lauren ang kanyang gamit. Delikado. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Lauren. Lauren, kailangan nating mag-ingat. Maraming beses nang nakatakas si Jared sa mga kaso niya. May connection siya at may kakayahan siyang magpalaho ng ebidensya. Narinig niya ang kaba sa boses ni Lauren. Nakuha na niya ang laptop, Miguel, at sinaktan niya ako. Kumuyom ang kamao ni Miguel. Huwag kang mag-alala, Lauren. May paraan pa rin tayo. Kailangan lang nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, muling bumalik sa kanyang alaala ang isang larawan ng batang Lauren, nakangiti, masayahin. Ang batang Lauren na minahal niya ng patago. Ang batang Lauren na kailangan niyang protektahan ngayon, flashback. Nakita ni Miguel ang nanay ni Lauren, si Aling Melly, na nagmamadali sa lansangan, hawak ang kanyang wallet. Aling Melly, may nahulog po kayo. Sigaw ni Miguel, isang batang lalaki pa lamang noon. Inabot niya kay Aling Melly ang wallet na puno ng pera. Ay naku Miguel, maraming salamat.
Kung hindi ka lang sana dumating, baka wala na akong pambili ng gamot para sa tatay mo. Nagpapasalamat na, sabi ni Aling Melly. Ang tatay ni Miguel ay matagal nang may sakit at halos walang-wala ang kanilang pamilya noon. Ang tulong ni Aling Melly ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Mula noon, tinitingnan na ni Miguel si Loren at ang kanyang nanay na may malaking paghanga at unti-unti, ang paghanga ay naging pagmamahal para kay Loren. End of flashback. Attorney Serrano, muling boses ni Elena. May bagong impormasyon po. May isang offshore account na nakapangalan kay Jared at sa isang Shay Fernandez. Malaki po ang halaga. Namilog ang mga mata ni Miguel. Shay Fernandez. Siya nga. Hindi lang ito basta kalaguyo, kundi isang kasabuat. Ito ang hinahanap niya. Ang koneksyon, ang patunay na may matinding balak sina Jared at Shay. Ngunit bago pa niya marating ang kanyang susunod na desisyon, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nag-aalangan siyang sinagot ito. Attorney Serrano, isang babala. Huwag kang makialam sa buhay ni Jared Rosales. Kung hindi, magbayad ka ng malaki. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at nagbabanta. Alam namin ang bawat galaw mo. Nanlamig si Miguel. Nakapasok na pala ang mga mata ni Jared sa kanyang mundo. Hindi lang si Loren ang nanganganib. Ngunit ang pagbabantang ito ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang loob. Hindi siya susuko. Haharapin niya ang demonyo. Ang tunog ng boses sa telepono ni Miguel ay nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Loren. Naririnig niya ang pag-aalala sa boses nito. Ngunit sa likod niyon, may matinding determinasyon. Kung si Miguel ay handang suungin ang panganib para sa kanya, hindi siya maaring magpatalo sa takot. Kailangan niyang maging matapang. Para sa nanay niya, para sa sarili niya. Nasa isang pribadong silid sila ni Miguel, malayo sa mga pwedeng makarinig. Ipinapaliwanag ni Miguel ang kanilang susunod na hakbang, ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang plano, ang pagbitag kay Jared. Loren, ang plano ay ito, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. Kailangan mong magpanggap na tuluyan ka ng sumuko, na handa kang ibigay sa kanya ang lahat. Pipirma ka sa isang kasunduan na ililipat ang pagmamay-ari ng iyong premyo sa loto kay Jared. Namilog ang mga mata ni Loren. Pero, paano kung totoo yon? Paano kung tuluyan niyang makuha ang pera? Hindi. Ang kasunduan na pipirmahan mo ay may mga hidden clauses, mga probisyon na magpapawalang bisa nito sa legal na paraan. Hindi niya mapapansin yan dahil masyado siyang masisilaw sa pag-aakala na hawak na niya ang lahat sa ilalim ng plano, kasama ang kopya ng mga ebidensya na nakita mo sa laptop at ang mga nakalap ko mula sa offshore account. Ito ang magiging susi sa kanyang pagbagsak, paliwanag ni Miguel. At habang ginagawa niyo yan, may mga tao akong magmomonitor sa bawat galaw niya. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Loren. Ito ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon upang tapusin ang bangungot na ito. Ngunit ang ideya na muling humarap kay Jared, magpanggap na mahina, at hayaan itong magtagumpay pansamantala, ay nagbibigay sa kanya ng matinding kaba. Kaya mo yan, Loren, sabi ni Miguel. Tila nabasa ang kanyang iniisip. Alam kong mahirap, pero ito ang tanging paraan para mahuli siya sa akto. Kailangan nating ipakita sa publiko kung sino talaga siya. Kinabukasan, tumawag si Jared. Ang kanyang boses ay tila may halong pagmamalaki at pagtatagumpay. Loren, kailangan mong pumunta sa opisina bukas. May pipirmahan ka para maging formal na ang paglilipat ng iyong swerte sa akin. Narinig ni Loren ang pait sa kanyang boses. Pinipilit niyang maging kalmado. Oo po, Jared, sasama po ako. Sa pagdating niya sa opisina ni Jared, nakita niya si Shay. Nakaupo sa tabi ni Jared, ngiti-ngiti na tila nanalo rin sa loto. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pagtatagumpay. Buti naman at dumating ka, Loren, sabi ni Jared.
Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pagbabanta. Kailangan lang nating ayusin ang kontrata na ito at tapos na ang lahat. Umupo si Lauren. Pakiramdam niya ay para siyang nasa isang entablado, gumaganap ng isang papel na hindi niya gusto. Nagpanggap siyang nalulungkot, mahina, at halos walang imik. Pinirmahan niya ang mga dokumento na inilatag ni Jared sa harap niya. Bawat pirma ay tila naghuhukay ng sarili niyang libingan, ngunit alam niya, ito ay isang patibong. Ayan, tapos na, sabi ni Jared, kinamayan ang kamay ni Lauren. Isang peke ng ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Mabuti naman at nagkaayos na tayo, Lauren. Sa wakas, magiging masaya na ulit ang pamilya natin. Ngumisi si Shay. Oo nga, Lauren. Para sa pamilya. Naramdaman ni Lauren ang tinding galit sa loob niya. Ang kapal ng mukha nila, ang pagpapanggap nila. Pero kailangan niyang tiisin. Kailangan niyang maging matatag. Sa labas ng opisina, sa di kalayuan, nakatago si Miguel at ang kanyang mga kasamahan. Bawat salita, bawat galaw ni Jared at Shay ay nire-record. Ang pagpirma ni Lauren sa kasunduan ay ang hudyat. Okay na, mayroon na tayong recording. Ngayon, hintayin lang natin ang tamang oras para sa public announcement. Bulong ni Miguel sa kanyang kasamahan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa monitor. Nang makalabas si Lauren sa opisina, tila biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagawa niya. Nagawa niyang harapin ang kanyang mga takot. Ngunit bago pa siya makahinga ng malalim, hinabol siya ni Jared. Lauren, may kailangan ka pang ibigay sa akin. Napahinto si Lauren. Ano yon? Ang ticket. Ang original ticket ng loto. Kailangan ko yan. Hindi ako sigurado hanggat wala yan sa kamay ko. Sabi ni Jared. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Dapat ay ibinigay mo na sa akin kanina pa. Nanlamig si Lauren. Hindi iyon napag-usapan sa plano. Hindi niya inaasahan. Ang ticket. Ito ang totoong patunay. At kung ibibigay niya iyon kay Jared, tuluyan na itong makakapagtago. Tumingin si Lauren kay Jared. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito ba ang katapusan ng lahat? Ang ticket, Lauren. Kailangan ko yan. Ngayon na. Narinig ni Miguel ang boses ni Jared sa earpiece, kasabay ng panginginig ng boses ni Lauren. Nagkatinginan sila ng kanyang kasamahan. Hindi ito kasama sa plano. Hindi dapat ibigay ni Lauren ang original ticket. Ito ang pinakahuling patunay na legal na pagmamay-ari ni Lauren ang premyo. Kung nasa kamay na ni Jared iyon, mas mahihirapan silang patunayan ang pandarayan nito. Lauren, huwag mong ibibigay, bulong ni Miguel sa kanyang mic. Pilitin mong humingi ng palugit. Hindi mo dapat i-release. Release yan. Naramdaman niya ang matinding kaba. Ito ang kritikal na bahagi ng kanilang operasyon. Ang bawat maling galaw ay maaaring magpawalang saysay sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa kabilang banda, si Jared ay tila mas lalo pang naging agresibo. Ano? Hindi mo ibibigay? Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpakain sa'yo sa loob ng 7 taon, Lauren. Jared, wala sa akin ngayon. Nasa bahay. Sagot ni Lauren. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng pilit na pagiging matatag. Ito ang palugit na hinihingi ni Miguel. Narinig ni Miguel ang isang pagngisi mula kay Jared. Sige, kung ganon, uuwi tayo. Kukunin natin. Ngayon din. Nagmadaling bumalik si Miguel sa van. Kailangan nating sumunod sa kanila. Kailangan nating pigilan si Lauren na ibigay ang ticket. Sabi niya sa kanyang kasamahan. At kailangan nating bantayan si Shay. Nagsimula silang sumunod sa sasakyan ni Jared. Ang mga kamera sa loob at labas ng bahay ni Lauren ay nakakabit na. Handa nang mag-record ng bawat kaganapan. Nang makarating sila sa bahay, nakita ni Miguel na pumasok si Jared at Lauren. Tumago sila sa isang ligtas na distansya, patuloy na nakikinig at nagmamasid. Nasaan ang ticket, Lauren?
Bulong ni Jared na ngayon ay mas naging agresibo. Narinig ni Miguel ang tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay. Hinahalughog mo ang opisina ko, di ba? Sigurado akong alam mo kung saan ko tinatago ang tiket mo. Nanlamig si Miguel. Alam na niya. Alam na ni Jared na ninalughog ni Lauren ang opisina. Wala sa akin ang tiket, Jared. Sigaw ni Lauren. Hindi mo yan makukuha. Ganun ba? Narinig ni Miguel ang isang matalim na tawa mula kay Jared. Kung hindi, bakit ka nagmamadali? Baka nakalimutan mo, Lauren, ako ang asawa mo. Mas kilala kita kaysa sa sarili mo. Kasabay noon, may narinig si Miguel na ingay. Hindi galing sa loob ng bahay, kundi sa kabilang linya. Si Shay. Babe, nasaan ka? Dito na ako sa meeting place. Bulong ni Shay sa kabilang linya, hindi niya alam na nakarecord ang tawag niya. Nagkaroon ng pagkaantala sa kabilang linya. Tila nagtatago si Jared. Sandali lang, Shay. May inaasikaso lang ako. Puntahan mo na muna si Mr. Dela Cruz. Kailangan nating siguraduhin na yung pera natin mula sa transaction ay nasa tamang lugar na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapunta yan sa kanila. Namilog ang mga mata ni Miguel. Transaction? Pera? Hindi lang loto ang pinag-uusapan. Elena, subukan mong i-trace ang Mr. Dela Cruz na yan at i-verify mo ang lahat ng bank accounts na konektado kay Jared at Shay. Utos ni Miguel. Habang patuloy silang nagmamonitor, biglang may isang kakaibang signal na natanggap si Miguel. Isang encrypted message mula sa isang hindi kilalang source. Binuksan niya ito at doon nakita niya ang isang file, lumang bank statements, mga email at isang serye ng mga larawan. Mga larawan ni Jared kasama ang iba't ibang babae. At sa bawat larawan, may mga bank transfer na kasama. Mga biktima na tila pinaglalaruan ni Jared. At sa bawat isa, naroon si Shay, tila isang anino na laging sumusunod kay Jared. Si Shay. Bulong ni Miguel. Hindi lang pala siya basta kalaguyo, kasabwat siya sa lahat. May isa pang file, isang recorded conversation, boses ni Jared at Shay. Matagumpay nating nakuha ang ari-arian ni Mrs. Reyes, wala siyang nagawa. At yung isa, yung kay Miss Garcia, nakuha natin ang halos lahat ng savings niya, sabi ni Jared. Siyempre naman, babe, sino ba naman ang makakatanggi sa charms natin? Lalo na yung mga babaeng nagmamadaling yumaman, sagot ni Shay. May halong pagmamataas sa kanyang boses. Ang puso ni Miguel ay kumirot sa galit. Hindi lang pandaraya sa pera, kundi panloloko sa damdamin, pagsira ng buhay. At si Lauren ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga biktima nila. Bigla, may narinig silang ingay mula sa loob ng bahay ni Lauren. Tunog ng basag na salamin at sigaw ni Lauren. Jared, bitawan mo ako. Napatayo si Miguel. Kailangan nating pumasok. Ngunit bago pa sila makakilos, may natanggap siyang isa pang encrypted message. Mas malaki, mas kumpleto ang data. Ito ay galing sa isang anonymous source. Isang listahan ng mga offshore accounts, properties, at investments na nakapangalan kay Jared at Shay at sa mga dummy corporations. Ang pinakakapansin-pansin ay isang detalye tungkol sa isang abandoned warehouse. Nakatago doon ang isang safe na pinaniniwalaang naglalaman ng mga orihinal na dokumento at hard copies ng kanilang mga kaso. Hindi ito basta pagbabanta. Ito ay isang tip mula sa loob, bulong ng kanyang isip. Sino ang nagbigay nito at bakit? Nang marating nila ang pinto, nakita nila si Jared na pilit na hinahanap ang tiket sa loto kay Lauren habang hawak ang kamay nito. Lauren, nasaan ang tiket? Sigaw ni Jared. Ibibigay mo sa akin yan o sasaktan kita. Ngunit bago pa man makakilos si Jared, isang matinding tawag ang natanggap ni Miguel. Attorney Serrano, nakuha ko na ang impormasyon sa Mr. Dela Cruz. Isa siyang tauhan ni Jared at kasalukuyan niyang inililipat ang isang malaking halaga ng pera sa isang offshore account. Nagpaplano silang tumakas.
Namilog ang mga mata ni Miguel. Hindi na lang basta ebidensya ang hinahabol nila. Ngayon, tumatakas na ang mga kalaban. Kailangan nilang kumilos agad. Naramdaman ni Lauren ang matinding sakit sa kanyang pulso, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso. Ang pagbabanta ni Jared, ang pagtataksil ni Shay, at ngayon, ang kanyang paghahanap sa tiket ng loto ay nagpapakita ng tunay na kulay ng kanyang asawa. Hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang lahat. "Lauren, nasaan ang tiket?" Sigaw ni Jared. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at kasakiman. Pilit niyang hinahalughog ang bag ni Lauren, bawat sulok ng kanyang damit. "Wala nga sa akin. Bitawan mo ako," sigaw ni Lauren. Pilit niyang binawi ang kanyang braso. Alam niyang hindi niya pwedeng ibigay ang tiket. Ito ang huling barahan niya. Ito ang magpapatunay na siya ang legal na nagmamay-ari ng pera. "Sinisinungalingan mo ako." Mabilis na binunot ni Jared ang kanyang cellphone at may tinawagan. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung hindi mo ibibigay ang tiket, kukunin ko ang nanay mo." Namilog ang mga mata ni Lauren. Ang nanay niya. Ang kanyang pinakamamahal. Ito ang kahinaan niya. Ang tanging bagay na pwedeng gamitin ni Jared laban sa kanya. "Jared, huwag mong idamay si nanay." Halos magmakaawa si Lauren, ngunit walang emosyon si Jared. "Kailangan mong pumili, Lauren. Ang nanay mo o ang kayamanan mo, at huwag kang magkakamali. Mas madaling gawin ang isang aksidente sa ospital." Nanginig ang buong katawan ni Lauren. Naramdaman niya ang malamig na takot na bumabalot sa kanya. Hindi siya papayag. Ngunit paano? Paano niya poprotektahan ang kanyang nanay nang hindi isinusuko ang laban? Kasabay nito, narinig niya ang boses ni Miguel mula sa kabilang linya. "Lauren, huwag kang susuko. Nakausap ko na ang ospital. Ligtas ang nanay mo." Nakahinga ng malalim si Lauren. Ligtas ang nanay niya. Ang salitang yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. "Jared, hindi mo siya makukuha," sigaw ni Lauren. Ngayon ay may tapang sa kanyang boses. Nagulat si Jared sa biglaang pagbabago sa boses ni Lauren. "Ano? May kumausap sa'yo, di ba? Sino?" "Ang abogado mong Miguel na yan." Napangisi si Lauren. Hindi na siya matatakot. "Oo, at alam niya na ang lahat ng ginawa mo, at hindi ka na makakatakas pa." Nanginig ang labi ni Jared. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding galit. "Kung ganon, magdusa ka." Tinapon ni Jared ang cellphone na niya at mabilis na tinulak si Lauren sa dingding. Hinawakan niya ang leeg ni Lauren, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Akin ang pera. Akin ang lahat. At kayong dalawa, mamamatay kayo." Nahirapan si Lauren huminga. Ang mundo ay tila umiikot. Naramdaman niya ang pagkahina, ngunit sa kanyang isip, muling bumalik ang larawan ng nanay niya at ang kanyang magiging anak. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na mawala ang lahat. Flashback. 5 taong gulang si Lauren noon. Narinig niya ang mga magulang niya na nag-aaway. Ang kanyang tatay ay lasing at sinisigawan ang kanyang nanay. "Mahina ka. Walang kwenta. Wala kang silbi." Sigaw ng tatay niya. Umiiyak lang ang nanay niya. Pinagmamasdan ni Lauren ang kanyang nanay. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi siya magiging mahina. Na ipagtatanggol niya ang nanay niya. End of flashback. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang tapang na yon. Napalitan ng takot, ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, muling bumalik ang alaala. Ang pangako niya sa sarili, hindi siya susuko. Biglang may malakas na tunog ng sirena mula sa labas at katok sa pinto. "Philippine National Police, buksan ang pinto." Natigilan si Jared. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Binitawan niya si Lauren na ngayon ay halos hindi na makahinga. Mabilis na binuksan ni Miguel ang pinto, kasama ang 2 pulis.
Nakita niya si Lauren na halos mawalan ng malay at si Jared na naninigas sa takot. Jared Rosales, inaresto ka namin sa kasong attempted murder, estafa, at conspiracy to commit murder, sabi ng isang pulis at agad na sinunggaban si Jared. Ano? Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin yan, sigaw ni Jared, pilit na kumakawala. Walang ebidensya, walang magpapatunay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Jared, lumapit si Miguel kay Lauren. Lauren, ayos ka lang ba? Tumingin si Lauren kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Miguel. Habang dinadala si Jared palabas ng bahay, sumulpot bigla si Shay. Jared, anong nangyayari? Shay Fernandez, inaresto ka rin sa kasong conspiracy to commit murder at estafa, sabi ng isang pulis at agad na inaresto si Shay. Namilog ang mga mata ni Shay. Hindi niya inasahan. Nasa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lauren ang kanyang sarili na nakatayo, humihinga ng malalim. Ang sakit ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon, may pag-asa. May kalayaan. Ang dilim ay unti-unting nawawala. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Alam niya iyon. Kailangan pa nilang harapin ang hustisya. Ang tunog ng mga flash ng kamera ay tila putok ng baril sa pandinig ni Lauren. Ang mga boses ng mga reporter nagtatanong, sumisigaw, ay tila isang malaking alon na handang lumamon sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng press conference sa harap ng napakaraming tao, kasama si Miguel sa kanyang tabi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit hindi na ito kaba ng takot, kundi kaba ng determinasyon. 2 araw matapos ang pag-aresto, kina Jared at Shay, inihanda ni Miguel ang pinakamalaking press conference para sa kaso. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng boses sa mga biktima at paglabas ng katotohanan. Nagsimula si Miguel sa kanyang pahayag. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po kami ngayon upang ilantad ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ginawa ni Jared Rosales at ng kanyang kasabwat na si Shay Fernandez. Sa loob ng maraming taon, marami ng biktima ang kanilang napagsamantalahan. Isang slideshow ng mga ebidensya ang ipinakita sa malaking screen. Mga bank statements, mga pekeng kontrata, mga larawan ng iba pang mga biktima na niloko ni Jared at ang mga recorded conversations ni na Jared at Shay na nagpaplano ng aksidente kay Lauren at sa nanay niya. Ang bawat ebidensya ay tila isang suntok sa mukha ng publiko. Nakita ni Lauren ang gulat sa mga mukha ng mga reporter, ang pagtataka sa mga mata ng mga manonood. Ang pangalan ni Jared Rosales, na dating kilala bilang isang matagumpay na negosyante, ay ngayon ay nabahira ng eskandalo at kahihiyan. At hindi lang po iyan. Patuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay mas lalo pang tumibay. Ang kanyang asawa, si Lauren Alvarez, ay isa lamang sa marami niyang biktima. Isang babaeng binihag niya sa sarili niyang bahay, pinagkaitan ng karapatang magtrabaho at pinilit na tiisin ang matinding mental at emosyonal na pang-aabuso. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lauren ang matinding pagka-emosyonal. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati ay tila bumalik sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay, isang senyales ng suporta. Oras na para magsalita si Lauren. Lumapit si Lauren sa mic. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakaharap sa mga kamera. Matagal po akong natakot. Matagal po akong nanahimik. Dahil sa takot ko kay Jared at sa takot sa sasabihin ng ibang tao. Pero ngayon, hindi na. Hindi na ako matatakot. Ginawa po niya akong bilanggo sa loob ng sarili kong bahay. Tinangka po niyang patayin kami ng nanay ko para lang makuha ang perang pinaghirapan ko. Umagos ang luha sa mga mata ni Lauren, ngunit ang bawat patak ay hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng katapangan. Hindi lang po ito laban ko. Laban po ito ng lahat ng kababaihan
na biktima ng pang-aabuso, laban po ito para sa hustisya. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Ang kanilang paghanga ay nabaling sa awa at suporta. Biglang may nagtanong, totoo po ba na trinusutan din ni Jared Rosales ang ibang babae? Ngumiti si Lauren, isang ngiti na may halong sakit at pagtatagumpay. Opo, at marami po sila. Sa likod ng mga manonood, nakita ni Lauren si Jared na ngayon ay nakaposas kasama ang kanyang mga abogado. Ang kanyang muka ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Ang kanyang career, ang kanyang pangalan, ang kanyang buhay ay tuluyan ng gumuho. Si Shea naman, matapos malaman ang mga ebidensya laban sa kanya, ay tumakas. Ngunit alam ni Miguel na hindi ito magtatagal. At sa huli, sabi ni Loren, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Ang aking napanalunan sa loto ay hindi naging dahilan ng aking pagbagsak. Bagkus, ito ang naging susi sa aking kalayaan at sa paghahanap ng hustisya. Matapos ang pahayag ni Loren, bumalik si Miguel sa harap. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mental at emosyonal na pang-aabuso. Kaya po kami nananawagan sa ating pamahalaan at sa ating komunidad na protektahan ang ating mga kababaihan laban sa mga ganitong uri ng krimen. Biglang lumapit si Miguel kay Loren at hinawakan ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, isang bulong ang kanyang narinig. Loren, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Matagal na kitang mahal. At naalala mo pa ba ang nanay mo? Ang tulong niya sa pamilya namin noon. Hindi ko yan nakakalimutan. At lalo akong nagpapasalamat sa nanay mo. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Namilog ang mga mata ni Lauren. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng laban, ay tila nawala sa isang iglap. Ang isang lihim na matagal nang nakatago ay ngayon ay naihayag. Ang luhang dumaloy sa kanyang mga mata ay luhang puno ng pag-asa, pagmamahal, at pasasalamat. Si Miguel, ang kaibigan niya, ang tagapagtanggol niya, ay ang lihim niyang tagahanga. Ito ang simula ng kanyang tunay na kalayaan at ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang operasyon ng nanay ni Loren ay naging matagumpay. Nakahinga ng maluwag si Loren nang makita niyang gising na ang kanyang nanay, mahina pa ngunit may ngiti sa mga labi. Sa tabi niya, naroon si Miguel, nagbabantay, isang senyales ng pag-asa sa kanilang buhay. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, tila nagsasabi ng libu-libong salita na hindi na kailangan pang bigkasin. Salamat anak, bulong ng nanay niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat at lumaban ka. Niyakap ni Loren ang kanyang nanay, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ngayon, sa wakas, ay maayos na ang lahat. Pagkatapos ng ilang araw, nang magsimulang bumalik sa dati ang lahat, kinausap ni Miguel si Loren. Nasa isang tahimik silang sulok ng ospital, malayo sa ingay ng mundo. Loren, simula ni Miguel, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. May gusto akong sabihin sa'yo. Matagal na. Huminga ng malalim si Miguel at isinalaysay ang lahat. Mula sa pagkabata nila, ang paghanga niya kay Lauren, ang pagtulong ng nanay ni Lauren sa kanilang pamilya noon, at ang pagsisisi niya sa pagpapabaya kay Lauren sa kamay ni Jared. Ang bawat salita ay tila nagbubukas ng bawat pinto ng kanyang puso. Hindi ko yan nakalimutan, Lauren, ang kabutihan ng nanay mo. At simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na ipagtatanggol ko kayo. Kaya nang tinawagan mo ako, alam kong ito na ang pagkakataon ko para suklian ang kabutihan ng nanay mo at protektahan ka. Umagos ang luha sa mga mata ni Loren. Hindi lang pasasalamat ang naramdaman niya, kundi isang mainit na pagmamahal. Si Miguel, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang tagapagtanggol,
ay ang kanyang lihim na tagahanga. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakabase sa pera, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Miguel, salamat, bulong ni Loren. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa'yo, Loren, sabi ni Miguel. Pero gusto kong malaman mo, matagal na kitang mahal. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa doon. Tumingin si Loren kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa loob ng matagal na panahon, hindi niya inakala na mararanasan pa niya ang tunay na pagmamahal. Huwag mong sabihin yan, Miguel, sabi ni Loren at hinawakan ang kamay niya. Kailangan ko ang isang taong tulad mo sa buhay ko. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang kaso laban kina Jared at Shay. Sa tulong ng matibay na ebidensya at sa testimonya ni Loren, sila ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso. Si Jared ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan at nawalan ng lahat ng kanyang ari-arian at reputasyon. Si Shay, matapos ang matinding paghahanap, ay nahuli rin at naharap sa parehong kapalaran. Ang hustisya ay nananaig gamit ang kanyang napanalunan sa loto. Hindi pinili ni Loren ang magpakasarap sa buhay. Bagkus, ibinuhos niya ang kanyang oras at pera sa isang mas makabuluhang bagay. Nagtayo siya ng isang foundation na naglalayong tulungan ang mga kababaihang biktima ng mental at emosyonal na pang-aabuso. Pinangalanan niya itong ang pag-asa ni Loren, Loren's Hope. Sa grand opening ng foundation, nakatayo si Loren sa harap ng maraming tao. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at lakas. Ang lahat ng pinagdaanan ko ay hindi naging hadlang para ako ay maging malakas, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera, kundi sa pagmamahal, kabutihan, at sa kakayahang lumaban. Nasa gilid si Miguel, nakangiti, ipinagmamalaki si Loren. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, natagpuan nila ang isa't isa. Hindi ito isang pagmamahalan na biglaan, kundi isang pagmamahalan na dumaan sa matinding pagsubok at nanatiling matatag. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay, tinanong ni Loren si Miguel. Miguel, paano mo alam na totoo ang pagmamahal? Tumingin si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alam ko na totoo ang pagmamahal, Loren, kapag hindi ito humihingi ng kapalit. Kapag handa kang ipagtanggol ang taong mahal mo, kahit anong mangyari. At kapag, sa gitna ng lahat ng problema, siya pa rin ang pipiliin mo. Ngumiti si Loren. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang lakas, at ang tunay na pag-ibig. Hindi na siya isang bilanggo sa gintong kulungan. Siya na si Loren Alvarez, ang babaeng lumaban, nagtagumpay, at nakahanap ng bagong simula. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng dagat, nagbibigay ng magandang kulay sa kalangitan. Magkahawak kamay silang naglalakad, patungo sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan. Ang pag-asa, laging may paraan. At dito nagtatapos ang kwento nina Loren at Miguel, isang paglalakbay tungo sa kalayaan at tunay na pag-ibig. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng kwento ni Loren, nais kong magpahayag ng aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat na sumubaybay, nakinig, at nakiisa sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Bilang inyong manunulat, malaking karangalan ang maging bahagi ng paglalakbay na ito. Bawat pahina, bawat salita ay nilikha ng may pagmamahal at pag-asa. May mga sandali ng kasiyahan, lungkot, galit at pag-asa habang isinusulat ko ang kanyang kwento. Ramdam ko ang bawat hirap, ang bawat tagumpay ni Loren, at umaasa akong ramdam din ninyo ang kanyang pagbabago. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay nasa loob natin, na ang bawat babae ay may karapatan sa kalayaan, paggalang at pag-ibig na walang kapalit.
na kahit gaano kadilim ang landas, laging may liwanag ng pag-asa at may mga taong handang kumapit sa iyong kamay. Sana, sa pamamagitan ni Lauren, ay nakahanap kayo ng inspirasyon upang lumaban para sa inyong sarili at maniwala sa kapangyarihan ng isang pusong puno ng katatagan at pagmamahal. Muli, maraming salamat sa inyong pagtanggap sa kwentong ito. Nagagalak akong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa paglalakbay ni Loren. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong komento at mensahe.